Walang awat na pagbayo ng mga bagyo ang sinapit ng Pilipinas. Mga kapatid natin sa Bicol at Batangas napuruhan. Pagtingin ko sa bahay namin, naku, wala talaga akong nakita kahit isang bubong malamang. Wala talaga akong nakita. At ngayong tag-ulan, sunod-sunod na mga selebrasyon at inuman. Tara na at tikman ang mga pagkain pangtanggal ng amats. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Makailang ulit na tayong binayo na matitinding bagyo dito sa Pilipinas. At sa tuwing mangyayari mga sakuna, lagi nating sinusubukang bumangon. Pero hindi sa lahat ng oras ganito ang kaso. Sa Batangas, trahedyang sinapit ng isang pamilya na walang kamalay-malay sa magiging kapalaran nila. At katulad ng inaasahan, lalo pang lumakas ang Bagyong Christine. Lalo pang lumakas at tuluyang naging tropical storm ang Bagyong Christine sa Kabikulan. Tataglay ng lakas na hangin na 95 kilometers per hour. Sa Batangas kung saan 19 na ang napaulat na patay. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Rainiel Paulo. Nitong mga nakaraang buwan, hindi may kakaila ang lakas ng mga bagyong tumatama sa ating bansa. At kamakailan lang, naramdaman natin ang hagupit ng Bagyong Christine. Maraming nasawi, maraming ari-arian ang nasira. At hanggang ngayon, may mga lugar sa bansa na hindi pa rin nakakaahon mula sa trahedyang ito. Isa na rito si Reynaldo de Cocos ng Talisay, Batangas. Yung time na trahedya na nangyari yung 24, nitong October, maaga na bandang alas 8 ng umaga, nagpaalam pa ako sa pamilya ko na sabi ko lalaot ako. Sabi ko sa kanya, ang mga bata, wag mong palalabasin, gawa ng malakas ang ulan. Baka magkalagnat. At saka baka mamaya tamaan ng kidlat o matapilok, baka mamaya mabago kang ulo. Pagkatapos noon, yung mga bata pumasok naman sa loob ng bahay, naglalaro sila. Umaga yung mga bandang mga alas 8, mga ganon. Pagkatapos noon, bandang mga alas 8 na yon, sinundo ako ng pamangking ko at papalaot nga kami. Pero may bahagyang pag-ulan, hangin, talagang hindi pwede sa mga bata na lumabas. Madulas kasi ang kalsada. Gusto raw pumalaot ni Reynaldo dahil gusto niyang tingnan ang lagay ng kanyang mga fish cage. Di ganun nangyari, nagpalaot kami para tingnan namin yung yung fish cage namin na maliit doon. Dahil inahanda namin yon para sa 28 na pag-uwi namin ngayon, nitong nakaraan 28, dahil sa paisang taon ng tatay ko sa lupa, namatay. Pa 1 year siya sa lupa. Gusto namin na umuwi kami na sabay-sabay. Inaasahan namin yon. Pagdating namin doon sa fish cage sa laot, wala na kami nadatna na mga isda kasi wala na talaga, na was out na. Gusto namin itayo, ibalik uli, pero hindi namin kaya. Sa kabila ng sama ng panahon, nakauwi pa naman si Reynaldo. Pero hindi isda ang kanyang daladala. Bit-bit niyang masamang balitang hindi sila makakauwi ng probinsya dahil sa nangyari sa mga alagang isda. Pagdating namin doon sa may tabi, nakauwi pa ako ng bahay. Nandun pa ang pamilya ko. Nandun pa sila. Naglalaro sa loob. Tapos yung misis ko naman, nakahiga. Sinabi ko, Misis, sorry. Wala na. Hindi tayo makakauwi lahat. Wala na tayong asahang pamasahe. Sabi ko sa kanya, hindi siya nag-imik. Matapos balitaan ng asawa, muli siyang pumalaot kasamang pamangkin para ayusin ang mga nasirang fish cage. Ngayon, noong time na yon, mga bandang 8:30, pumalaot kami. Pagpalaot namin, umabot kami ng hanggang alas 10 to 12 bago namin natapos yon. Di ngayon ang nangyari, sabi na namin, uwi na tayo. Sabi ko kasi
anong oras na. Pero kinakabahan ako. Malakas ang ulan. Bago pa sila makabalik sa dalampasigan, kakaiba na raw ang takot at kaba na naramdaman ni Reynaldo. Ine-SP ko, kinakabahan ako, baka bigyang abutin ba ng malakas na hangin kami sa laot, bagyo, tapos yung bubong namin, yung mga pamilya ko lang nandun, maliliit. Sabi ko, pag-uwi namin, pagdating namin pala sa pagdaong namin sa tabi, malakas na yung agos, lumalakas yung agos galing dito sa bundok. Ang ipinagtataka ni na Reynaldo, bakit kulay tsokolate na ang baha at paanong naanod na rin ng baha ang mga puno at isang poso. Doon ako nagtaka, anong klaseng ilog, anong klase ito na baha? Ine-SP ko, siyempre malapit siya sa tubig, baka ako nabuwal na kasi mababaw na yung ugat ng saging. Pati water pump ng tubig, natapon. Yung pamangkin kong si Elmer, sa sobrang teranta niya, kasi hindi nausad yung bangka namin, inuusad lang ng baha, ang tagal na yung makalayo. Bumaba siya sa bangka, habang nakakapit siya, muntik pa siya abutin sa likod ng saging, tsaka ng water pump. Matapos nilang maitali ang bangka, napansin nilang bumubula ang tubig. Naanilay nangyayari lamang kapag may lindol. Dinala namin patabi, yun ang pinagsakyan namin. Pagdating naman sa tabi, habang nagsasagwan kami, nakita niya, bumubula ang tubig, bumubula. Alam namin dito kasi kapag bumubula ang tubig, may lindol eh. Sabi namin, baka may lindol. Sabi namin, imposible. Kung may lindol, bakit dito lang sa tapat natin? Ba't hindi kalat ang bula? Sabi niya ganon. Hindi sabi ko, ano kayo nangyari? Sagot niya, wala yan to, baka yun nasa tao nagsasagwan. Nasagwan yung tao, sabi ko, ikaw lang pala nagsasagwan. Sabi niya, bakit? Pero sabi ko, iba ang sagwan, iba yung bula eh. At nang may nakasalubong silang kapitbahay, tila nabunutan siya ng tinik dahil hindi naman daw inaabot ng baha ang kanilang tahanan. Bro, ano ba yung bahay natin doon? Ano ba? Nabahaan ba? Hindi ah. Hindi yung sasakyan doon. Yung sasakyan dito sa kalsada. Sabi niya ganun, wala na. Sabi ganun. Di, wala nang palang problema doon kasi mataas sa atin eh. Matarik eh. Sabi ko, as in matarik talaga. Kung baha, hindi na nabuti ng baha. Pero nang makita ng kanyang pamangkin ang isa sa mga kumpare nito, dito na unti-unting nalaman nila Reynaldo ang masalimuot na nangyari sa kanilang bahay at pamilya. Pagdating namin doon sa may gitna ng kalsada, pauwi na kami, may kumakaway sa kanya, kumpare niya. Bilis! Ganun, bilis. Sabi niya ganun. Sabay takbo naman siya. Ako, dahan-dahan takbo ko. Sabi ko, bakit? Sinagawan ako ng pamangkin ko. Bilisan mo. Bakit naman? Takbo ako. Maya-maya, nakita ko yung bata, yung anak niyang dalawang lalaki, ang ganitong putik. May mga putik ang damit. Nagulat ako, may putik ba doon sa taas? Tapos, sabay takbo siya. Sabi nung kumpare niya, pare, bilisan mo yung bahay niyo, naghuha na, tabunan na. Ha? Tapos sabi ko, Noy, ano ba talaga nangyari? Nagguho na sa taas. Sabi ng pamangkin ko, gumuho na doon, ha? Yung bahay natin to. Umiyak siya. Tapos sabay takbo ako sa kanya. Pagtingin namin, medyo malayo pa rin siya kasi paahon. Tanaw na dapat namin ng mga bahay eh. Wala na kami nakitang bahay na tanaw eh. Kaya expected namin na dahil wala kami nakitang bahay, pagdating doon, ubos talaga. So, daan-daan ako papunta doon, takbo, sige. Pero iba na ang pakiramdam ko. Pagdating iba na. Noong mga panahong yon, nadurog ng puso ni Reynaldo. Malaki kasi ang posibilidad na hindi na niya mayayakap pang muli ang kanyang pamilya. Dahil ultimong bubong ng kanilang bahay, hindi na niya makita. Pagtingin ko sa bahay namin, naku, wala talaga akong nakita kahit isang bubong malamang. Wala talaga akong nakita. Hinahanap ko, tatawag ko misis ko. Leng, sabi ko, darling, Salve, mga anak, inaano ko yung lupa. Hindi talaga na makita. Sumisigaw naman yung point. Tulungan mo rin ako. Anak ko, sabi niya, yung anak ko. Nasa ilalim mag-ina. Sabi ko, nak, ako rin. Anak ko, dito rin sa ilalim mag-ina. Anong gagawin natin? Hindi natin alam kung paano natin ito hukayin. Habang sinusubukan ni Reynaldo na hukayin ang kanyang pamilya, muntik pang manganib ang kanyang buhay at ng pamangkin. Ano na kami, hindi namin alam kung anong gagawin. Hukay ako. Hukay din yung pamangkin ko. Hukay ako, inaano ko rin yung pamilya ko. Anak, Leng, sabi ko gano'n. Leng, sumagot naman kayo. Mayabuti na lang mayroong isang tao na nakakita, nakasama namin, nakatayo siya. Kami nakatalikod kami sa bundok. Biglang may gumulong. Narinig namin parang tin-wheeler na truck. Narinig namin gumulong. Sabi niya, takbo, nandyan na. Sabi namin, bilis. Naunahan pa ako ng pamangkin ko pababa. Tapos pagbaba namin, di namin alam kung anong gagawin namin. Naiwan yung pamilya namin. Mahuhukay pa kaya ni Reynaldo ang kanyang pamilya? At kung sakaling makita, huminga pa kaya sila? Tutok lang dito, magbabalik pa ang kapatid mo. Nang makita ni Reynaldo ang sitwasyon sa kanilang lugar,
napatulala na lang siya. Hindi niya alam kung paano may sasalba sa hukay ang mag-iina. Asawa ko po ang pangalan ay Salve Bombales. Ano siya, 35 years old. Tapos yung anak ko po ay 5. Yung pinakamatanda ay 8 taon, isa lang ang babae, si Maria Renabel. Tapos yung pangalawa naman po ay 6 na taon, si Renz J po. At saka po, sumunod po ay ang 4 na taon na si Prince J ko po, na lalaki. Pagkatapos po yung aking pong 2 taong gulang na si Sian Joros. At pagkatapos po yung aking 2 buwan na si Zach David, na ngayon pa lang po, papanganak pa lang nung nakaraan. Bali 2 buwan pa lang po sila. Hindi ko sukat akalain na gano'n ang mangyayari. No? Matapos nila ma-evacuate, labis na ang pag-aalala ni Reynaldo dahil isa-isa nang dinadala mga bangkay. Habang nasa chapel kami, iniisip ko kung ano ang gagawin. Tapos pagdating ng mga bandang alas 7 ng gabi, may dumating na 6 na bangkay. Doon, alas 7 ng gabi sa may court. Sabi sa akin nung hipag ko tsaka bayaw ko, sabi sa akin, tingnan mo nga kuya, baka mayroon kang isang anak dyan. Tiningnan ko. Wala, tinignan ko lahat, wala talaga. Alam ko talaga sa akin, sa sarili, naramdam ko na andun pa talaga sila. Hindi ko lang alam kung saang area sila banda rin. Sa kagustuhan ni Reynaldo na mahanap agad ang pamilya, napagdesisyon na niyang tumulong sa rescue team. Pagdating ng mga umaga, doon na namin inumpisahan. Ang pamangkin ko nakakuha ng matanda, sumunod ay bata, at ang pangalawa, pero hindi ko pa anak yung nakuha niya. Nak, sabi ko sa pamangkin, saan banda yung bahay ko? Natatandaan mo ba? Hindi ko na alam eh. Sabi niya, doon basta, dyan banda, dyan, huwag kang aalis dyan, nandyan ang bahay niyo. Pero hinampas na yun eh, kaya maaari na yan lumampas, baka magkakasama na sila ng anak ko, tsaka ng misis ko. Inisip ko, sabi ko, alayo ng bahay namin na nakarating. Kahit hindi na sila sigurado kung tama pa ang lugar kung saan sila naghahanap, walang patid ang paghuhukay ni Reynaldo sa lupa. Nag-hukay kami, tawag namin, nak. Sabi ko, anak, tinatawag ko yung asawa ko, hukay kami ng hukay. Hindi namin alam kung nasaan. Saktong pagkahukay lang namin ng ganyan, nakakita ko ng paa ng anak ko, nakataob siya sa lupa. Pagka hukay ko ng ganyan, nakita ko na, sabi ko na, may tao, tulungan niyo ako. Yung pinuntahan ako, nakuha namin yung anak ko. Pagkatapos naman, bandang unahan, nag-hukay naman ako, nakita ko naman yung asawa ko. Hanggang sa pagka nakakita ko ng asawa ko, magkakatabi na sila lahat. Kaya dun ko na nakita na sila ay naroon. Halos hindi na nakilala ni Reynaldo ang kanyang mag-iina. Sa lagay ng mga bangkay, mahalata mo raw na walang kamalay-malay ang pamilya sa landslide na tatapos sa kanilang buhay. Ang kanilang itsura ay hindi ko na maipaliwanag sa sobrang hindi ko makilala. Yung misis ko, na hukay ko pa, nagpapa-breastfeed sa anak ko. Yung anak kong 2 buwan, nagpapa-breastfeed pa siya nung hinuwa ko. Ako na lang nagtaas ng kanyang damit. Kasi nung time na yun, wala talaga silang kalamala. Hanggang sa nakita ko na sunod-sunod na sila doon. Yung mga na yung mukha nila. Tapos yun, nag-ano ako sa ngayon, nagpapasalamat ako. Nakita ko pa rin buo ang pamilya ko na hatid ko sa kanilang libingan. Dahil sa nangyari, hiningi namin ang panig ng kanilang barangay. Hindi lang kasi si Reynaldo nagulat sa lala ng landslide sa kanilang lugar. Bago po mangyari ito, malakas na po yung pagulan. Halos 2 araw na po na sunod-sunod ang pagulan na walang pagtila. So minabuti po ng Sangguniang Barangay na mag-monitor, lalo na nga po doon sa mga areas na talagang binabaha. Yun po yung paghahanda na ginawa namin. So nagulat na nga lang po kami, bigla may mga pangyayari na po na hindi inaasahan. Dati na palang nagka-landslide sa lugar na ito. Pero hindi naman daw malalaki at sa highway lang nangyayari. Hindi sa mga kabayan. Sa komunidad po namin kasi first time in history po dito sa aking barangay na nagkaroon ng ganitong pangyayari. May mga landslide po na nangyayari along the highway pero hindi naman po gano'n na nagkakaroon ng namamatay. So nakakagulat nga lang po at ngayon kami nagkaroon ng maraming namatay na 20 nga po. Ang naging aral po dito, kahit na po ayaw ng isang tao, lalo na nga po sa panahon na may bagyo, kung anumang kalamidad ang darating sa barangay, sana po'y wala na. Siguro po forced evacuation na po ng barangay ang gagawin. Basta po kailangan kapag nag-signal ang barangay, meron pong anunsyo ang Pag-asa na may darating na bagyo. Sa ayaw po at sa gusto nila, talagang po persahin na po namin sila na paalisin po doon sa mga area na talagang alam po namin na
medyo delikado po lalo po sa panahon ng bagyo. Nakipag-ugnayan din kami sa Municipal Administrator ng Talisay, Batangas para alamin ang mga susunod nilang hakbang para sa mga apektado ng bagyo. Ang hamon namin ngayon ay medyo marami-rami ang na-displace. Sa initial report is parang 31 na ang total damaged houses. We have 20 casualties. And merong mga reported na mga I think more than 60 na partially damaged, pero hindi pa nga nakakapag-report ang barangay, kaya ongoing pa rin. At kasi karamihan din sa mga barangay worker natin ay apektado rin. Kaya medyo yun ang mga challenges namin. Pangalawa is, ano ba ang dapat naming gawin? Sabi, nag-conduct na ang Mines and Geoscience Bureau ng investigation at sinasabi na yung area na yon ay susceptible na rin talaga sa landslide. At base sa pag-aaral ng MGB ay natural geographical processes ang nangyari. Ang insidente ay natural, hindi dahil merong extraordinary activity on that area. Pero bago pa man matamaan ang Batangas, ang Bicol munang binayo ng Bagyong Christine. Isa sa mga nakapanayam namin ay si Jopay Curioso na taga Camarines Sur. Labis na naapektuhan ang kanyang mga negosyo na sinimulan niya pa lang noong Agosto. Yung sa dito sa salon, hanggang tuhod lang po yung baha. Pero pagdating po sa labas, hanggang dito na siya sa may bago magdibdib. Sobrang taas na po sa labas. Medyo naka-elevate po kasi to. Then sa printing naman po, tuhod din po siya, above the knee, yung baha niya. Tapos yung sa labas po, bewang din siya. Kasi medyo naka-elevate din po yun. Yung sa studio po, same lang po siya sa printing. Lahat, swerte naman po kahit paano kasi yung mga shops po, puro naman siya mga elevated. So kahit paano hanggang tuhod-tuhod lang yung tubig sa loob. Pero sa labas, talagang malalim po siya, mga dibdib din siya. Si Jopay ay hindi nag-iisa. Ang iba niya kasing kaibigan, bubong na lang talaga ng kanilang bahay ang natira. Sa ibang lugar po dito, na hindi naman talaga ganong kataasan yung lugar nila, lampasao po. Katulad po nung sa friend ko, dahil malapit din naman sila sa may tulay, as in, ng bahay talaga, yung bubong na lang talaga yung nakikita. Yung mga gamit po, hindi rin talaga nila na-save. Na-save lang nila yung mga sarili nila. Ganito man ang nangyari kay Jopay at sa kanyang mga kaibigan, kahit paano ay swerte pa rin daw sila dahil wala sa kanilang pamilyang nasawi. Samantala, ayon sa tala ng NDRRMC, 125 ang bilang ng mga namatay dahil sa Bagyong Christine. Mahigit 4 na purito ang mula sa Bicol. At hanggang ngayon, hindi pa rin lubos maisip ni Reynaldo na wala ng kanyang mag-iina. Kasi yung bahay namin na wala na, magpapabahay yung lokal na pamahalaan para sa amin na ganito. So nagpapasalamat ako dahil doon kayo ng aking hinaantay. Tapos, pero pagka medyo maganda na ang sitwasyon dito, maaari pa rin ako bumalik dito dahil nandito ang pamilya ko inilibing. Dito pa rin ako. Ako po yung kung kailangan ko yung palagi may kasama. Yung gusto ko yung palagi may kasama. Pagkatapos may malagi may kausap. Ayun. Kasi kapag nag-iisa ako, natutulala ako. Hindi ko alam sa sarili ko. Tapos minsan pag minsan nahahalata ko na yung parang natutulala ako na nakatingin sa malayo. Yung ganyan. Nailing na lang ako pagkatapos naalis na lang ako. Lakad-lakad. Tapos maghahanap ng kakwentuhan. Bisita doon, bisita dito. Yun lang ang pinakagusto ko na palagi may kasama lang ba. Para hindi ako masyadong mag-isip, mag-stress o kung saan pumunta. Para sa ating mga kababayan, sumunod sana tayo sa mga patakaran ng pamahalaan nang maiwasan ang kapahamakan. Para naman sa mga nakaupo, alamin natin ang kailangan ng mga mamamayan. Bago at hanggang sa pagkatapos ng kalamidad, buhay kasi ang nakataya sa kahit konting pagpapabaya. Tag-ulan na, pero sa kabila niyan,
kaliwat kanan ng mga selebrasyon at mga inuman. Kung mapasobra man sa tagay, sagot na namin ang mga putahe na maaari niyong karamay. Sa dami ng mga sumisikat na kainan ngayon, ilan nga ba sa mga ito ang talagang masarap? Para sa mga parokyano ng mga karinderya, masusukat mo raw ang linamnam na mga lutuin. Kung napapawi nito ang iyong hangover, bonus pa kung ito'y abot kaya. At ang isa raw sa mga nangunguna sa pagpawi ng pagkahilo ng mga lasenggo, ang sikat na nilagang pata ni Tatay Bonjing. Dalawa kami magkapatid na lalaki, magkasunod kami. May nagluluto, kami namamalengke. Ngayon, yun hanggang sa natutunan ko. Pero nung mag-umpisa ako rito, nagkakatay kami ng baboy dito sa banda rito. Yung mga buto-buto binibigay sa akin, doon ako nagsimulang magtinda. Tulad ng ibang nagninegosyo, hindi naging madali ang simula nila Tatay Bonjing. Siyempre, sa unang mahina, nagtyaga-tyaga kami mag-asawa. Mag-umpisa kami ng alas 6 ng umaga. Tatapos kami alas 7 ng gabi, doon na kami kumakain. Tatlo kami, yung kapatid kong kasama ko, tsaka yung asawa. Yun, doon nag-umpisa, pero mahina lang nung una. Siyempre, magtsatsaga kayo. Kaya, labis na lang ang pasasalamat ni Tatay Bonjing sa mga nagpasikat sa kanyang mga putahe online. Kahit daw kasi ang mga walang hangover, nakikipila na rin. Siyempre, yung pag-interview sa akin ng vlogger, lumakas ng bagay ang tinda ko, malaking bagay na napalakas nila yung hanap buhay ko. Pero, ang ikinalulungkot lang daw ni Tatay Bonjing, mas mataas pa rin daw ang kita niya noon dahil sa taas ng presyo ng baboy ngayon. Mura ang baboy noon ngayon doble ang halagay. Dati 100 lang ang ribs, 50 lang, naging 70, hanggang naging 100. Ngayon doble na, 220. At sa 40 taon niya ang pagtitinda, ni minsan wala pa siyang naging permanenteng pwesto. 1980 pa ako nung magsimula rito pagtitinda. Kung saan ako pumupesto dyan sa labas, meron doon sa kanto. Minsan nasa tabi ako ng barangay. Palipat-lipat ako, pero dyan lang sa orketa. Maagang pumanaw ang unang asawa ni Tatay Bonjing na siyang tumulong sa kanya na simulan ng negosyong ito. Pero swinerte din naman siya sa kanyang pangalawang asawa. Magsasampung taon na kami nagsasama. Natutulungan niya ako, malaking bagay. Nagsasama kami, nagkakaroon kami ng pagkakaunawan. Pati ang mga anak ng bago niyang asawa ay talagang tumutulong sa negosyo. Ako nga, nagpupunta ng palengke, ako kumuha ng paninda ko. Pagdating dito, isasalang ko. Sila naman ang magbabantay. Sila naman ang ako naman, nandiyan lang sa labas. Bibili ng yelo, bibili ng itlog, magsasangag. Ngayon ang trabaho ko ito. Siya talaga kailangan ko pong tulungan dahil unang-una medyo may edad na po siya. Kaya nung nakilala po niya ako, nagtinda po kami ganyan. Hanggang magmula po, magna 9 years na po kami. Pero hindi ko po siya pinabayaan. Hanggang kahit ano na pong pukol sa kanya dahil sa negosyo niyang yan. Lalong-lalo na po nung sumikat talaga siya. Nung mag-viral siya. Maraming narinig. Pero ang sabi ko po sa kanya, laban lang. Ang mga parokyano nila, tila nayayamot pa nga raw kapag nagsasara sila. Hindi raw kasi pwedeng lumipas ang isang araw na hindi sila nakakakain ng nilagang pata ni Tatay Bonjing. Yun pong galit nila kasi pag nagbabakasyon po kami, lahat po ng nakakasalubong ko, nagbakasyon kayo, bakit hindi kayo nagsabi? Sabi po nila, galit na galit nga po sila kahapon din. Sabi ko, bukas meron na. Kaya ang aga po nila, alas 3. Nandito na po sila. Dahil bukas si Tatay Bonjing mula alas 3 ng umaga hanggang maubos ang paninda, halos purong lasing na gustong magpatanggal ng hangover daw ang kanilang mga customer. Marami ako naging experience ng mga lasenggo na pupunta sa akin.
kakain, mag-aalis daw sila ng hangover. Minsan nga, wala pang babae rito eh. Kalasingan. Asawa daw niya, major. Buti wala akong nasa bahay ako. Sila lang nandito. Ang sabaw daw kasi ni Tatay Bonjing, mabisang pantagal ng kalasingan. Nakakatanggal ng hangover sa sabaw ko dahil wala namang halong gamot yan. Natural lang. At kahit pa mga galing sa malalayong lugar, nais makatikim ng nilagang pata ni Tatay Bonjing. Dadayo, mapawi lang ang kalasingan. Meron pa ako naging customer taga Laguna. Tapos yung naging customer ko pinamalayo sa Antipolo, nakabike lang siya, nagpunta rito mag-isa. Natakam ba kayo sa luto ni Tatay Bonjing? Kung mabibitin, susunod ng pinagmamalaking kaldereta ng mga taga-Maynila. Magbabalik pa ang kapatid nyo. Ilang kanto lamang ang pagitan mula kay Tatay Bonjing. Dito naman tayo sa kaldereta ni Aling Wilma. Ako si Aling Wilma. Ang tawag sa akin dito, Manay Wilma. Ako ang tagaluto ng kaldereta. Awa ng Diyos, nagugustuhan naman nila. Tapos, ang bahay ko, nandiyan lang sa Isuso. Bahay ko, kasi pinaalis na ako doon sa tinitirhan ko kasi giniba na. Ako, taga Bicol, taga Tabaco Albay. Halos 30 taon na nagtitinda si Aling Wilma ng kaldereta. At tulad ni Tatay Bonjing, wala din siyang permanenteng pwesto. Matagal na, 1996. Nagluto na ako niyan. Pero 3 kaldero pa lang. Kaldereta, isda, gulay, yun pa lang. So ngayon, naggusto ng tao, tuloy-tuloy na ako nagkakaldereta. Hanggang sa ngayon. Hanggang sa kasakit na yung asawa ko, hindi na ako tinutulungan. Kaya ako na lang mag-isa. Kahit daw nasa bangketa lang ang kanyang pwesto, blockbuster daw ang pila rito. Ganito rin. Wala akong pwesto kasi kung pwesto ka, mahal-mahal ng bayad. Diba? Maraming babayaran. Ganyan lang, ganito lang. Hanggang sa ngayon, bangketa pa rin. Pero awa ng Diyos, tinatangkilik ng mga tao. May mayayaman naman kumakain. Kahit nasa bangketa ako, nagugustuhan nila. Yan lang kinatutuwa ko sa ko dahil kahit bangketa, nagugustuhan nila yung ulam ko. Isa din sa mga rason kung bakit patuloy lang si Aling Wilma sa pagsisipag ay dahil sa mga pangangailangan ng kanyang asawa na na-stroke. Nung nag-umpisa kami 1996, nagtutulungan kami. Siya ang taga-ihaw, siya ang taga-linis ng mga isda o ano-ano. Nag-ihaw siya. Tapos hanggang sa dumating ng panahon na na-stroke siya. Muna nakakalakad siya, ngayon hindi na. Ako na lang mag-isa. Ay, sobrang hirap. Mahirap. Napakahirap. Pagkatapos kong magluto sa ganito, aasikasuhin ko naman yung asawa ko. Pakakainin mo, paliliguan mo, kasi hindi na siya nakakagalaw. Yun. Tapos, hindi ko maputol yung paghahanap buhay ko kasi kailangan ko ng pambili ng maintenance. Pagkain, diaper, yun ang ko. Sa kabila ng pagkakaroon ng patok na karinderya, hindi maiwasan ni Aling Wilma na maging emosyonal dahil sa pinagdaraanan ng kanyang asawa. Kung sa mahirap. Kasi nag-iisa lang ako wala naman akong Kaya tinitiis ko na lang. Siyempre, mahal mo yung asawa mo, gagawin mo yung lahat ng gusto niya. Diba? So, sobra ng hirap, kinuha na siya ng mga bata para matanda na ako. Hindi ko na rin kaya. Kaya kinuha na siya ng mga bata. Sabi po, kayo na lang mag-alaga. Pero sa paghanap buhay, tuloy-tuloy ako para meron ako isuporta sa kanila. Hindi maitatanggi na sobrang mahal ni Aling Wilma ang kanyang asawa. Ito raw ang secret ingredient niya kung bakit hindi siya nawawala ng pag-asa. Siyempre kahit ganito ang itsura ko, sabi ko sa'yo, kahit maputi na buhok ko, mahal ko pa rin siya. Hindi kami maghihiwalay kahit malayo siya. Ando siya sa Malabo, nandito ako sa Blumentritt. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtitinda ko para meron ako isuporta. Pero ako na lang mag-isa. Sa loob lang ng van na ito nakatira si Aling Wilma.
nasa tabi ang kanyang munting kusina. Para wala akong babayaran na renta. Kasi sayang din naman yan eh. Biruin mo, ang mahal-mahal ng renta ngayon. Ang pinakamababa ngayon, 20 mil. Wala naman akong pera. Ibinahagi din ni Aling Wilma ang kanyang sikreto kung bakit kinakaya pa rin niyang magnegosyo sa ganitong edad. Kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka mapapagod. Sa umaga lang naman yan eh. Pag ganitong hapon na, wala na. Pero pag ginusto mo yung ginagawa mo, hindi ka mapapagod. Ganun lang yun. Pero naman, tagal-tagal ko na nagluluto. Di ba dapat napapagod ka na, mag-retire ka na. Hindi, kasi gusto mo eh. Di ba? Masaya ka sa ginagawa mo. Pero, teka, tama ng iyakan. Pumunta na tayo sa Chibugan. Ito niluluto ko, kaldereta. Yan. Tapos, ito yung anak ko, taga-tinda. Anak ko yan, taga-tinda yan. Isa masungit yan. Ito naman, fried chicken. Ito naman, liempo. Ito naman, kanin. O yan. Tara, doon na tayo sa kusina. Pakikita ko sa inyo yung kusina. Ito, suki ko rin to. Yan. Hi! Hi kayo. Hi. Taas. Hi. Yan. Ito, ang munti kong tahanan. Dito ako palagi-lagi para hindi ko makalimutan yung asawa ko. Kaya kahit bigyan ako ng magandang tahanan, dito pa rin ako. Ito ang kusina ko. Ito ang kusina ko, magulo pa. Di pa nalilinis. Mamaya ko nalilinisin niya pagkatapos ko magluto. Yan ang tagahugas ko. Nasambahay ko. Ito, yan. Nasambahay ko yan. Yun. So, yan. Tapos, ito yung mga ginamit ko sa pagluluto. Ito, yan. Ito, nakita mo na yan? Oo. Ano yan? Binili ko pa yan nung kasama ko pa asawa ko. Hanggang ngayon. Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi ko pwede iwanan ko eh. Nakilala naman namin ang isa sa mga suki ni Aling Wilma na galing pang Bustos, Bulacan. Siguro, since 2017 pa yata yun, no ate? Yung nandun pa sila sa gilid, sa may ilalim pa ng akasya. Ayun, dun yung mga malalaking nilang inihaw na isda, ganun, kumakain na kami dito dun. Si Mel pala ay dumadayo din kay Aling Wilma para magpatanggal ng kalasingan. Dati nung nasa pier kami lagi, basta every Friday ng gabi, di ba, syempre inuman. Pagdating ng Saturday na umaga, nandito na kami, tanghalian, lunch. Dito kami talaga magtatanggal ng hangover. Yun talaga totoo. Para mas bigyang linaw kung nakakatanggal nga ba ng amats ang mga pagkain ito, nakipag-ugnayan kami sa isang toxicologist para magtanong tungkol sa alak at hangover. My name is Dr. Kenneth Artigango. I'm a medical toxicologist. I also work in Ateneo School of Government as a senior research fellow under the Policy Center. Alak, right now, as far as we know from the medical knowledge, whatever amount can be considered toxic. Kasi each person will have different reaction, variability. Some nakaka-tolerate, some cannot. No? But overall, over time, alcohol will affect your cells and your body organ. Now, let's discuss hangover. Yung hangover ay isang event or phenomenon sa mga nasosobrahan ang pag-inom ng alak. And what does alak do to the body? Well, first, if you drink too much, too concentrated, and too fast, your liver, yung atay mo, hindi kaya i-metabolize. Ang kalabasan doon ay this alcohol is going to go straight to the brain. And then they get tipsy to the point of drunkenness, no? Lasing. Secondly, that alcohol is over time. For some people, they will cause gastritis. So the stomach will get injury in the lining, so they get hyperacidity. So some people, sinasabayan ng pagkain para hindi masyadong harmful. But by and large, alcohol by itself, no, on an empty stomach, is going to makakasira ng lining ng tiyan at bituka. No? The chemicals that comes out of the alcohol includes aldehyde. Samantala, aming binalikan si Aling Wilma para bigyan ng munting regalo. Isang buwang grocery at tulong pinansyal. Nagbigay na rin kami ng ilang gamit, gaya ng diaper at mga gamit pang personal hygiene ng kanyang asawa. Salamat! Maraming salamat! Malaking tulong na to sa amin, sa pamilya ko. Tapos kay
sa asawa ko, pambilyang maintenance. Maraming salamat. Senator Rapi Tulfo, maraming salamat. Walang masama sa pagkikipag-inuman. Huwag lang po sanang sumobra. At gaya ng paalala ng ating eksperto, huwag laging iasang hangover sa pagkain. Tandaan lang na ang pag-aalaga sa sariling katawan ay isa ring uri ng pag-aalaga sa ating mga mahal sa buhay. Umulan man o umaraw, lahat ng bagay na dumarating sa ating buhay, panapanahon din lang. Ang hapdi at kabiguan, ang ligaya at tagumpay. Lahat yan ay lumilipas. Pero walang may iwan basta tayo ay nakakapit sa pag-ibig na subok na ng panahon. Pag-ibig sa sarili, sa kapwa, at higit sa lahat, sa may kapal. Hanggang sa muli, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.